Hindi na tayo magpapatumpik-tumpik pa. Si Rowena Salvacion po yan, Sa mga po si kapuso. Joel Ray Zubel. Hanggang alas 9 po kami ni Weng, kaya magkakauntaan tayo sa Himpapuwid, Palatuntunan. Saksi sa Double Nasa linya natin, Weng, ang ating kalihim ng Department of Education. Walang iba kundi si Secretary Sani Angara. Secretary, magandang umaga. Si Joel Siweng po ito. Magandang umaga, Sek. Magandang umaga, Joe Weng, sa lahat ng nakikinig po. Oo, salamat to sa pagtanggap nyo sa aming imbitasyon. Meron pa rin pala tayong kakulangan ng mga silid-aralan. 20, 30 years na yata natin problema ito. Oo. Pero hanggang ngayon, problema pa rin, Secretary. Opo, 165,000. Antik na yata. Naka-shorts pa si Secretary Sani, problema na po yan. No? Sige ka po, Secretary. Yung problema dyan, yung problema po dyan, Joel Weng, palaki ng palaki itong agwat. So, kung isang dekada at kalahati nakaraan, siguro nasa 50-60,000 yan. Ngayon, nasa 160,000 na po yung agwat. O kailangang silidaran para ma-meet yung desirable child-to-classroom ratio. So, yun. Kasi pag kindergarten, gusto mo mas konti yung bilang ng mga estudyante. Kasi para ma-handle nung teacher, mga 20 to 25, pagka tumanda, mga 30 to 40, yan, okay, yun ang pwede na yung ganang kalaking klase. Pero pag lumaki doon, medyo mahirapan na yung teacher, hindi niya mabibigyan ng sapat na atensyon yung kanyang mga mag-aaral. Secretary, ideally, di ba, every year meron tayong kakulangan. Pero siguro, May on a pondo. year-to-year basis, Weng, nababawasan yan. Pero ito, Palaki ng palaki. nadadagdagan eh. No? Ba't ganun, Secretary Sani? Maraming factors din. Siguro yung number one, yung budget na binibigay ho sa amin. Pangalawa ho, yung dahil lumalakas ho yung mga bagyo, yung mga kalamidad, mas maraming nasisira. At saka yung pangatlo, yung aging o yung pagluluma ng mga ibang silid-aralan. So, saka yung pang-apat, yung paglaki po ng ating populasyon. So yun, lahat yun ay factor kung bakit lumalaki yung agwat ng ating student-to-classroom ratio. At saka yung pagkukulang dito sa silid-aralan. So, pero meron tayong proposal sa ilalim po ng liderato po ni Pangulong Bongbong na mag-public-private partnership kasi hindi kakayanin nung inaalat ng gobyerno sa atin, sana i-front load natin. Kumbaga, uutang ho tayo tapos ililist natin from the private sector. It's a form of PPP o public-private partnership para yung kahit yung 100,000 maumpisahan natin dito sa ilalim ng termino ni Pangulong Bongbong. Paano po yung idea ng PPP? Parang kung kukuha tayo ng loan, pero partner natin ng private sector, ano yung makukuha ng private sector dito? Kasi, Secretary, siyempre may bayad yon. Naman, may kapalit. Yes, Opo. it's a construction project pero hindi bayad kagad. Yung bayad mo is over 10 years. Parang build and lease siya. So, papayaran yung may stream of payments yung contractor o yung gagawa po ng silid-aralan. Tayo naman, kahit hindi pa fully paid yon, magagamit na ho natin. Ang babayad po Yun dito ay yung gobyerno, advantage. hindi po ipapasa sa mga estudyante. Over 10 years po ang mababayad. Opo, yung assurance ng Secretary na hindi po ito ang kakargo ay mga estudyante natin. Well, eventually, pag gobyerno naman ang pagbayad, ang talagang cargo niyan, mamamayan, di ba? Oo, Weng? oo. Kahit mamamayan talagang nagbabayad kung anong investment, kahit anong gastos ng national government. At the end of the day, it's really the citizens who pay for it. So, pamagitan ng kanilang mga buwis, no? I'm thinking na basta hindi iyan ipapatong halimbawa sa dagdag, sisingil ba sa mga estudyante halimbawa sa enrollment? Wala po. Wala Alright, naman yun ang ganun. malinaw. Ay, Okay pa. Dahil libre ho yung Yes. Okay. schooling na. Ito lang kausap namin si Assistant Secretary Roger Masapol at binabanggit nga niya mukhang pagaganahin ulit, Weng, yung hybrid type of Yes. teaching, yung distance learning dahil nga dito sa kakulangan na ito ng mga silid-aralan. Tama ho ba yan, Secretary? Well, hindi naman as a general rule. Doon sa isolated cases lang na siguro sa senior high school dahil usually hindi gumagana yan pagkabata yung tinuturuan yung talagang kindergarten or grade 1. Dapat meron siyang full-time teacher. Pero pag nakita ko sa ibang bansa, kahit sa Singapore na maunlad ang kanilang sistemang pang-edukasyon, kahit 1 or 2 days during the week, may distance learning yung senior high school students nila. Kasi independent learners na sila, nakakaintindi na sila ng instructions, hindi na kailangan ng masyadong close contact dun sa teacher. Kasi
pwede job training din yun, wala na siya sa classroom. So, yun ang one way to decongest some of our more, yung mga masisikip na lugar. Dahil meron tayong lugar, Joel at Weng, na double shifting or triple shifting dahil sa paglaki ng kanilang populasyon. Tapos sa ibang lugar, may fifth factor tayo dun sa pagsikip ng mga silid-aralan natin. Ito yung relocation sites po. Kapag nilalad po din doon ginawa yung mga housing or resettlement area, meron kaming paaralan sa Naik, Cavite, lumaki po ng 900% in the span of 1 or 2 years yung kanyang school population. Kaya yun, medyo nabigla talaga yung eskwelahan at nagkaroon sila ng problema sa silid-aralan. Kung sakali po, Secretary, para sa next 2026 next year, gaano kalaki yung budget na hihingin po ng DepEd? Kasi ina-assume ko na dapat medyo malaki na to cover kahit pa paano man lang yung pong kakulangan natin sa mga teachers, sa mga classroom, mga upuan ng mga estudyante. Usually, humingi kami ng 50 to 30 billion for our classrooms. Pero syempre, hindi naman dahil sa maraming kailangan pondohan ng gobyerno, hindi na ibigay lahat ng request natin. At Weng, matagal ka na nag-cover ng budget. Minsan, usually nag-exceed yung requests doon sa binibigay dito sa bawat ahensya. Pero dahil sa ganung consideration, kung ating pong tutugunan yung 165,000 na kakulangan sa classroom, ilang taon bago natin matapos yung secretary? Ang calculation namin, 55 years. Ilan? Pero 55 years. 55 years. My God. Nagulat ako doon, Secretary. Magkakaupo na kami nun. Secretary. Opo. Yung iba, baka ako'y wala na sa bundok ito. Hindi naman po. Bakit ganun po yung tansya ng DepEd para pa lang doon sa classroom pinag-uusapan natin, Secretary? Kasi lumalaki yung cost of construction o yung paggastos sa pagpapagawa nitong mga silid-aralan, tapos lumalaki din yung ating populasyon, kaya pa young population. So yun ang mga factors coming into play dito. Oo, Pero sana. yung kukulangan sa guro, kahit pa paano ba nag-close tayo ng gap, Secretary? Kasi napaka-importante ng guro eh. Sa guro, dahil 2 years ago, yung gap natin sa teachers parang 90,000. Ngayon dahil nagbigay si Pangulong Bongbong ng 20,000 items for this year, nasa 30 plus thousand na lang yung gap ngayon. Na dati ay 90 plus thousand. Oo, so yung ibig sabihin 60,000 na yun ay napunuan na po talaga as in actual na may taong guro doon, Secretary, hindi yung hiring pa lang po tayo. Yes, yes po. Pero yung sa ngayon, yung 20,000 na bago, dahil bagong-bagong item yan, some of us are being pick. Secretary, ngayon, dahil nga may kulang pa rin tayo at sinasabi nga na magkakaroon tayo ng 2 shifts, no? Doon sa mga lugar talagang kulang po ang mga silid-aralan. Ano ngayon ang laman ng mga estudyante sa isang classroom? Anong ideal size ninyo? At nami-meet ba yung ideal size na yon? Dahil nga nagdo-double shift, nami-meet yung ideal size, Joel. Pero siyempre, sagad na sagad yung mga klaseng yun. Usually 30 to 40, 45. Ayun ang nilalaman ng Secretary? Yun po, mga full na po yung mga classrooms na yun. Nasa 30 to 40. 45 pa ta. Filled to the rafters na. May meron nang malapit sa pinto. Pero siguro, ang isa sa mga problema natin, Weng, nung minana ni Secretary Sani Angara, yung DepEd, isa sa mga problema doon yung kakulangan ng pagiging creative thinkers ng ating mga mag-aaral. Yung bang magbabasa sila, pero hindi nila naintindihan yung binabasa nila. Yung creative thinking tsaka yung critical thinking, meron pa tayong pagsasaayos na ginagawa po doon, Secretary? Oo, meron tayong mga lessons at saka mga classes at critical thinking. Pero bago tayo umabot dyan, kailangan ang gusto ni Pangulong Bongbong nakafocus sa basics. So yung reading at the level, grade 1 talagang natututo sa grade 1 level. Dahil maraming sa mga bata natin, halos kalahati, hindi sa tamang level na kanilang naka-enroll. Kung grade 1 siya, hindi siya maaaring learning at kinder siya. Kung grade 2 siya, learning at grade 1 or kinder level siya. So hindi sila learning at the right level. So yun ang isa sa mga gusto nating ma-accomplish. At kaya nagsa-summer reading programs tayo. Yun ang nakafocus tayo. And then maganda naman yung mga resulta. Usually small interventions lang
pero focus dapat dahil dapat yung teacher talagang nakaka-focus na dun sa pagturo ng bawat bata. Minsan hindi nangyayari yan sa dami nga ng estudyante. Malapit-lapit na ba nating matugunan, Secretary, yung learning gap, yung nawalang kakulangan sa mga estudyante dahil ang dami-daming distraction, nagkaroon pa tayo ng pandemic sa COVID? Opo, yun ang tinatrabaho mo talaga natin, yung sa basics. At saka malaga yung tinatawag nilang foundational learning. Ito yung Joel Weng, yung kinder to grade 3. Ito yung tinatawag na key stage 1. Dahil ito talaga yung pundasyon ng learning ng isang bata. Ng edukasyon ng isang bata. Kapag maayos ang nakukuha niya dyan, usually magtatagumpay siya sa darating na mga taon. Susi din po, Secretary, ng magandang edukasyon kahit dito sa tinatawag ninyong nandun sa age na pundasyon ng edukasyon ay yung curriculum, syempre, Joel. Natapos na po ba natin yung pag-aayos ng curriculum natin sa, lalo na sa elementary hanggang K-12, hindi po ba? Opo, inaayos po natin yung curriculum natin at taon-taon naman. Yung curriculum, di mo naman masasabi talagang kompletong-kompleto yun eh. Talagang taon-taon kailangan may pagbabago, especially now na maraming pagbabago sa mundo tulad ng artificial intelligence. Pretty soon, babaguhin na rin natin yung ating curriculum para matuto gumamit ng AI bata, matutong gumamit ng AI yung mga guro natin. Yan ang pagbabago na in-anticipate po natin sa darating na mga taon. Okay. Recently, nagpunta kayo sa Bulacan, kasama niyo si Presidente. At nakita ni Presidente yung mga kakulangan po sa pasilidad, Weng, no? Yung comfort room, maayos na comfort Secretary. room. At tapos may problema rin sa tubig. Nagbabayad sila ng tubig, pero walang tubig. Yun nga. So, isa sa mga problema yun, in the age of pandemic, Weng, napakahalaga ng hygiene eh. Totoo. So, ewan ko, paano nyo tinitiyak ang kaligtasan, kalusugan po ng mga mag-aaral, mga guro? Doon sa banta pa rin po ng mga sakit at itong problema natin sa kakulangan sa pasilidad. Ayan po yung inutos ng ating Pangulo. Nakita niya yung kondisyon ng mga comfort room at nakita niya, sabi niya, dapat medyo malinis at pero nakita rin niya na walang tumatakbong tubig sa mga gripo. So yun ang inutos niya na imbestigahan ng luwa kung ano yung problema, bakit hindi tumatakbo yung tubig. At dahil yun ang pundasyon nga ng pagiging malinis sa loob ng isang paaralan. But sa pangkalahatan, Secretary, problema ba to sa mga eskwelahan natin? Well, hindi lahat may access nga to clean and sanitary water and facilities, no, Joel? Pero meron tayong programa dyan na taon-taon nagre-repair tayo at nagbibigay tayo ng mga sanitary facilities. Yung tinatawag na wash facilities for washing hands, doon sa CR, at hinihiwalay natin yung babae at lalaki. Dati kasi share lang sila eh. So kaya medyo inaayos na natin. Oo. Balikan ko lang sa Secretary, yung una nating topic do sa learning gap, hindi ba? Meron bang assessment test para po sa mga estudyante, at least lahat sila bago magsimula yung klase, para masukat natin kung ano yung learning abilities nila at ano yung kulang po nila? Meron at the start of the school year, meron tayo yung BOSY, tapos dun sa dulo yung EOSY, yung end of school year assessment test. So yun ang basehan kung bakit kung i-require natin mag-summer yung tinatawag na remediation program ang mga bata. Maraming dumaan dyan. Meron tayong literacy remediation sa Pasig, sa iba't ibang lungsod. Very supportive ang ating mga alkalde, ang ating mga local governments. Kaya natutugunan yung literacy problems at naiangat yung learning ng isang bata. So, nakakahabol naman yung mga bata natin. Doon sa remediation program na yan, Secretary, may karapatan ba o pwede ba tumagi yung magulang yung estudyante? Ayoko sa mailalim sa programa na yan. I'm tired. May ganun ba? Pwede ba silang tumanggi? Required to eh. Kasi dati voluntary. Pero itong summer, nakita namin. Kasi dati, ang laki-laki nung ginagastos natin tapos ginagawa nating voluntaryo. Yes. Ang nangyari, hindi gumagaling yung mga magagaling na bata dahil sila yung masipag. Pero yung mga naiiwan, parang hindi sila nagvo-volunteer mag-attend ng summer. So ngayon ginawa namin, basta ikaw ay nasa below level, below yung lowest level of reading comprehension, required ka mag-summer remediation. At saka, mapabilis lang naman eh. Actually, nakita namin, very responsive ang mga bata. Kasi dahil nga, nakafocus yung mga small groups to eh. Merong mga paaralan,
2 o 3 lang yung papasok sa summer program. So talagang tutok yung mga teacher sa kanila. Ito yung tutoring program na bago, Secretary. Well, ito yung magiging similar na Ayun. papatakbuhin namin sa ilalim po ng Aral Law. May Aral Law po tayo na parang may tutorials na gobyerno magbabayad. Yun. Alam mo, isa sa naging problema, Secretary, kung bakit ganyan ang naging assessment sa ating mga estudyante dahil daw doon sa tinatawag wing na mass promotion, di ba? Yung lahat ipinapasa kahit pinapasa, hindi miski na hindi qualified. dapat ipasa. Oo. Di ba? Dahil nga, siyempre gusto nilang humabol doon sa magiging assessment sa kanilang Totoo, mga eskwelahan. school. Meron ba na bago doon, Secretary? Alam ko, minana nyo lang yung problemang yan. Eh. Eh, nakita namin, ang sinasabi lagi sa amin, wala namang formal na polisiya sa mass promotion. Ibig sabihin, meron talagang assessment. Pero pinag-aralan namin yung kabuuan, sino ba ang nagre-review o nag-tutor dun sa mga bumabagsak? Eh, yung teacher din ang humahawak sa kanya. So, ang naging tendency dyan, pinapasa na lang ni teacher para hindi na siya mabigyan na extra na trabaho Kaya tuwing nga. summer. Bawal So, na po yun ngayon, Secretary. Iniba namin yung mag-handle. Ang ginawa namin, iniba na mag-handle. Meron magmo-monitor, pero hindi yung teacher na nagtuturo sa mga bata na yun, hindi rin yun ang magiging in charge dun sa summer program. Meron tayong mga teachers na nakafocus talaga sa summer remediation o yung summer improvement program ng mga bata. Bakit ba nauwi tayo sa mass promotion, Secretary? Required po ba? O tinatasa rin ba yung performance ng bawat eskwelahan? At may incentive pa sila? May Kaya, incentive based sa performance ng kanilang estudyante? Hindi, yun yung parang informal, matatawag nating informal incentives. Dahil lang ayaw nga ni teacher na mabigyan siya ng extra na trabaho, hindi siya nabibigyan ng credit. Minsan hindi siya nabibigyan ng credit kapag siya yung nag-tutor. Kaya ang nangyayari, kahit mahina yung bata, ipapasa na lang niya para wala siyang extra na papasalin, di ba? Pero so ngayon, bigyan na namin lahat ng teachers, merong magtuturo sa summer program, mabibigyan ng extra credits ito. Okay. So, at hindi yung regular teacher ang magbibigay ng assistance dito sa mga bata na kailangan ng summer remediation. Baka lang po meron kayong bagong policy na ipapatupad ngayong pasukan, Secretary meron ka bagong Sani. patakaran ba? Oo. Sa opening of classes on Monday? 16. Opo. Well, we welcome lang natin yung ating mga estudyante dito at hopefully excited sila mag-aral at tayo nakaantabay sa kanila at for the first time June ulit ang pasukan dahil nakita natin na mahirap pagka talagang masyadong late yung pasukan natin. Kaya inutos ni Pangulong Marcos na June 16 bukas na po yung ating mga paaralan. So kasamahan din tayo ng ating Pangulo sa pag-monitor ng opening of classes. Very concerned po siya dito. Hanggang kailan kayo tatanggap ng enrollees? Meron bang deadline na dyan, Secretary? Opo, hindi kami stricto dyan masyado dahil talagang may kumahabol Joel at Weng. Although may deadline tayo, minsan pinapagbigyan na lang natin para hindi mahuli yung bata. Alright. Secretary. Yung official deadline ay kailan? Well, they should have enrolled already, to be honest. No? Pero sabi ka, ayaw namin. Dahil naglagay kami ng deadline na before pasukan, dapat mga naka-enroll na sila. Pero magtatanggap naman. Alright. Tatanggap pa rin. Sige, Secretary. Sec, Thank ingat you. ka. Salamat, ha. Good Thank luck you. po sa buong Maraming DepEd. salamat, Joel, at oportunidad na ito. Magandang umaga. And good luck to Good you. morning. Congratulations. Salamat si Secretary Sani Angara, mga kapuso.